Magandang araw sa ating lahat. Una sa lahat, tayo po ay nakikiramay sa ating mga kababayang Katoliko. Sa pagkawala ni Pope Francis, gayunpaman, tayo pa rin ay mananatili sa ating tinatayuan at ating ipapaalam at ipaglalaban sa lahat ang katotohanan gamit ang salita ng Diyos at hindi ayon sa katuruan ng tao. Ang tanong sa topic natin ngayon, ikaw ba ay naniniwala na ang katuruan ng Catholic, ng Vatican o maging ng Pope ay totoo at naayon sa salita ng Diyos? O maaring isa ka sa mga nabulag ng kasinungalingan at maling katuruan dahil sa ang iyong ginamit sa pag-alam ng katotohanan ay ang iyong puso at ang iyong emosyon. Ngayong araw na ito, ating titingnan kung tama nga ba ang mga katuruan at tradisyon na ating nakaugalian. Mahalagang lapitan ang mga ganitong paksa ng may kababaang loob at tamang pag-unawa, lalo na kapag pinag-uusapan ang mga lider ng pananampalataya. Itinuturo ng Biblia na dapat nating suriin ang lahat ng aral at mga lider batay sa salita ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Acts chapter 17 verse 11 at 1 John chapter 4 verse 1. Ngunit binabalaan din tayo ng James chapter 4 verses 11 to 12 laban sa paninirang puri at hindi makatarungang paghatol. Kung may pag-aalala ka na ang mga turo o gawa ng isang espiritual na lider ay hindi naaayon sa halimbawa ni Kristo, maaari nating balikan ang kasulatan upang makita ang pagkatao at mensahe ni Kristo at ihambing ito, hindi upang humusga, kundi upang makilatis ang katotohanan. Una, nangaral si Kristo ng pagsisisi at katotohanan. Isa sa mga pangunahing mensahe niya ay ang panawagan sa pagsisisi at pananampalataya. Hindi lamang siya nagturo ng kabutihan, hinimok niya ang mga tao na talikuran ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Ayon sa Mark chapter 1 verse 15, dumating na ang takdang panahon, sabi niya, malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at maniwala sa magandang balita. At sa John chapter 14 verse 6, sinabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang pahayag ni Kristo ay direkta at eksklusibo. Siya lamang ang tanging daan patungo sa Diyos Ama. Walang ibang relihiyon, gawa o pilosopiya ang makapagliligtas kundi pananampalataya kay Kristo. Kaya kung ang isang leader ay nagtuturo na ang lahat ng relihiyon ay pantay-pantay at pare-parehong patungo sa Diyos, ito ay salungat sa malinaw na aral ni Kristo. Hindi ito usapin ng pagiging sarado ang isipan, kundi katapatan sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pangalawa, itinaguyod ni Kristo ang kasulatan, hindi tradisyon. Binigyang diin niya na ang salita ng Diyos ang tunay na pamantayan ng pananampalataya, hindi ang mga kaugalian o tradisyon ng tao. Madalas niyang sinaway ang mga lider ng relihiyon na pinapalitan ang utos ng Diyos ng kanilang sariling alituntunin. Sa Matthew chapter 15 verse 3, nagtanong si Kristo, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos alang-alang sa inyong tradisyon? At sa Colossians chapter 2 verse 8 ay paalala, mag-ingat kayo na baka kayo'y mailigaw ng mga walang kabuluhang aral at panlilinlang batay sa tradisyon ng tao at makamundong espiritu at hindi kay Kristo. Minsan, ang tradisyon ay nagmumukhang banal. Ngunit kung hindi ito nakaugat sa Biblia, ito ay panganib sa pananampalataya. Kung ang isang leader ay mas pinapahalagahan ang doktrina ng simbahan o kaugalian kaysa sa salita ng Diyos, dapat natin itong suriin ng mabuti. Ang tunay na sukatan ng katotohanan ay ang kasulatan, hindi ang dami ng tao ng tradisyon. Ang layunin natin ay hindi upang humusga, kundi upang maging tapat at ipaalam sa inyo ang katotohanan si Kristo mismo ang nagturo. Sa panahong maraming tinig ang naririnig, ang tinig ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita ang dapat nating sundan.